Mga kapatid, tayo ay nagkatipon sa lugar nito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang biyayang ibibigay sa mag-asawang Michael sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawaing ito. Ay naman sa Exodus chapter 13 verse 1 and 2. Ating sinusunod na walang pag-alilangan ang makatwirang tuntunin ng ating Panginoon, maging ating Panginoong Jesucristo ay buong puso rin inihandog ng kanyang mga mapagmahal na magulang nang siya ay walong araw pa lamang sa makatuwid. Isang dakila at sagradong gawain ang pagkatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Siguro bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay bumasa ng isang maikling talata at magbigay ng maikling mensahe patungkol sa paghahandog bago patuloy tayo sa ating. Sa Mateo chapter 19 verse 13 to 15, basahin po natin ang talata. Mateo chapter 19 verse 13 hanggang 15. Pinagpala ni Jesus ang maliit na bata. Ay nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit ipinahugan sila ng mga alagad at tapos sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang hadlangan sapagat ang mga katulad nila na naghahari ang Diyos." Tinatang niya sa kanila ang kanyang kamay sa umalis tayo. Sumandali na talagang maraming Diyos na mabuti, minsan pa bago kami dumako sa isang seremonya, minsan pa makarinig po ang bawat isa ng iyong salita tungkol sa paghahandog Panginoon. Ito Father, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, hinahanayin po natin yung binanggit ng ating Panginoong Jesus sa talatang ito. Sinabi niya dun sa 1913, ipatong ang kamay sa kanila at ito yung sinabi ng mga taong nagdala ng mga bata sa ating Panginoon. Sapagkat ang sitwasyong ito ay tradisyonal na kaugalian ng mga Israelita kung bakit ginaganap nila yung mga bagay na ipinapanalangan, pinapatong ang kamay sa mga bata. Ito ay para pagkalain ang mga bata. Ulit ito ay tradisyonal na kaugalian ng mga Israelita kung bakit sila nagpapanalangin at nagpapatong ng kamay sa mga bata. Sa verse 14, matapos sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang hadlangan sapagkat ang mga katulad nila ay naghahari sa Diyos. Yan. Sapagkat ang mga katulad nila ay naghahari ang Diyos. Siguro bigyan din po natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanila naghahari ang Diyos. No? Huwag niyo silang hadlangan sapagkat sa tulad nila naghahari ang Diyos. Sa verse 18, 2 hanggang 4, sinabi rito, tinawag ni Jesus ang isang bata na tayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo, ito kapag hindi kayo nagbago at tumulag sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakatakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ayun. Tignan po natin yung salitang dito naghahari ang Diyos sa mga bata. Ano po ba ang katangian ng isang bata na bakit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na dito naghahari ang Diyos sa mga bata? Sila yung mga pinaghaharian ng Diyos. Ano bang katangian meron ang mga bata? Bakit kaya? Tignan natin yung ilang bagay. Bakit sinasabi ng ating Panginoon sa kanila naghahari ang Diyos? Ano bang katangian? Una, may ugali kasi ang batang madaling turuan. Ayan, teachable ha? Ayaw kasing matatanda na. Minsan talagang may sarili tayong opinion at kagustuhan. Para bang ayaw natin napapagsabihan tayo. Pero yung mga bata, pinagsabihan mo sila. Madali silang nakikinig at hindi sila
nagre-react. Natanggap lang sila ng tanggap ng ating mga sinasabi. Pangalawang bagay na pwedeng binabanggit ni Jesus na sila yung pinaghaharian ng Diyos. Pero silang kababaang loob. Yung galing silang hindi nagmamataas. Hindi, palagi lang silang kababaw. Pagalitan mo yan, hindi yan nagagalit sa iyo, hindi yan nagtatarin ng galit sa iyo. Ito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Dito naghahari na may ugaling bata. No? Yung naghahari ang Panginoon sa mga taong ganito yung katangian nila, katulad ng mga bata. Tatlo, pwede natin makita ang katangian ng mga bata. Marunong silang makontento. Bigyan mo lang ng kahit plastic na laruan yan, masaya mo. Hindi yan napaghangat. Hindi sila naghahanap ng ano pa man. Basta't meron silang maliit na bagay, masaya na sila. O kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesus, dito, sa mga batang ito, naghahari ang Diyos. Dahil marunong silang tumanggap sa kanilang sarili kung sino sila. Magandang makita natin ito na aral sa atin, tayo bilang matatanda na dapat tayong tumulad sa mga bata sapagkat sinabi ni Jesus, sa kanila naghahari ang Yun lang po yung eksing mensahe. Tayo po ay tutuloy na sa paghahandog sa Diyos. Sa mga tuwid sila ay pag-aari ng Diyos. Ito, sila ay pag-aari ng Diyos. Tayo mga magulang ay inaatasan lamang upang arapin. Bitigyan na sila ay pag-aari ng Diyos, tayo ay inaatasan lamang para sila ay bugayin. Amin, palakihin, at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang looban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan at ay sa katuparan mga obligasyong nakaatang sa ating balikat bilang mga magulang. Ano ba yung obligasyong nakaatang sa atin bilang mga magulang? Magulang ni Kevin Ray, yung nga si Michael, at si Apo. At tayo ay meron papanggiting isang pangako sa harap ng Panginoon. Tutugon lang po kayo ng opo. Wala po. Kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong mga kaya upang palakin ang batang si Kevin Ray ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Amen. Kayo ba ay nangangako magsisikap upang makapagpatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan? Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Pinling? Maramihan ngayon kasi, no? May kapitbahay kami sa Manila dati. Yung nagmumura, yung bata, tuwa po yung mga nanay. No? Maling halimbawa. Kaya sinasabi dito, dapat tayo maging halimbawa sa ating Panginoon. Okay, sa pagkakataon, dumating ang panahong lumaki at tawagin ng Panginoon si Kevin Ray. Sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos, pinangako ba ninyong hindi niya siya pagkakait sa ating Panginoon? Amen. Salamat po sa ating. Ito, salamat. Makakapulot po tayo. Tawagin naman natin ang mga sponsor, mga ninong at ninang kay Kevin Ray. Nangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa Kanya? Amen, amen. Nangako ba kayong ipapanalangin si Kevin Wayne at mag-alaan ng pagkakataong maituro sa Kanya ang salita ng Diyos? Ayan, yan po yung karapatan bilang mga ninong at ninang, no? Dapat ay i-share yung gospel sa kanila.
Nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa Kanya sa isip, sa salita, at sa gawa? Yan, napakalaga po yan. Ulitin ko, yung mundo ito ngayon, no? Minsan, maling impluensya sa bata. Pero sabi, tayo bilang mga ninong at inang, dapat makita sa atin yung magandang halimbawa para sa ating inaano. Ayan. Salamat po. At tayo ay makakapo na. At tabihan naman natin ang kongregasyon. Ayan. Pwede bang nakaupo na lang o kaya bang tumayo naman ito ng kongregasyon? Bawat isa na narito ngayon, kayo po ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Kaiden Wayne ay lumaki ayon sa dakila para sa kanya? Amen. Parang dalawa lang ang sumagot. Nangangako po ba kayong ipapadalangin si Kaiden Wayne upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at upang siya ay ikot sa kanya? Good. Ayan, lakas na ang boses. Ayan. Okay po, tayo po ay dadako na sa nanalangin. Hindi po pwede yung muli na tumayo ang mag-asawa, ay nilapit si Kaiden Wayne. Ay, pagpapray po natin. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At ipapadalangin po natin. Ayan. Sige po tayo ay manalangin na ating lasang kamay at ituon sa bata. Manaming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa inyong dakilang plan. Naniniwala po kami o Diyos na sa inyong kalooban at kapangyarihan ng batang ito ay lalaki na maayos. Patuwid po ang kanyang pamumuhay dahil ang kanilang mga magulang ay may takot sa iyo, Ama. Naway pagpalain mo po si Kaiden Wayne, samahan mo siya sa kanyang kamusmusan hanggang sa kanyang paglaki. Ang iyong gabay ay sukmakan niya sa kanyang Panginoon. Ilayo mo po siya sa anumang masama ng mga bagay o Diyos. Lumakinawa po siya na may takot sa iyo. Lumakinawa po siya ng tunay na susunod sa aral mo o Diyos. At maglilingkod po siya sa iyo, magbibigay po siya ng buhay sa iyo. Pagpalain mo po ang buhay ni Kaiden Wayne, maging kanyang nanay at tatay. Tulungan mo po sila ng mga gabayan, si Kaiden Wayne. Turuan mo po sila ng mabuting asal na tamang kapagpalaki sa kanila ayon sa iyong mga salita o Diyos. Ganyan, gabayan mo po ang kanilang mga magulang hanggang sa kanyang paglaki o Diyos na tunay lalaki nga ang batang ito na mayroong pagkatakot sa iyo, Amang Diyos. Kaya marami pong salamat, Ama. Pagpalain mo po ang buhay ng batang ito ang kanyang mga magulang. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito tayo ay Panginoon Diyos. Bilang si Kaiden Wayne, bilang pastor ng ating Panginoon sa Iglesia ito ng Grace and Truth Reformed Church, inihandog kita sa Diyos na manlilikha, tagapagligtas, pinagmumula ng buhay, nagkapangalaga, manggagamot sa Panginoon at panunubos nating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Amen. Ayan, magpalain ng Diyos ng Panginoon. Kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan nawa kayo at sumaybayan, ingapin naman niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Isa po tayo, maraming salamat, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siguro dadako na po tayo sa pagpipirma ng mga sponsor, mga ninang at pwede po na tayo lumako sa pagpipirma. Thank you. Maraming salamat po.